Gusto namin maging mapayapa at gusto namin ipaabot sa gobyerno na huwag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Yeah. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Chief Police Major General Anthony Abarin na posibleng nagkaroon ng misunderstanding sa mga ground commander. Sambayan ng Pilipino, sama na kayo rito sa EDSA. Sir, unang tanong po, ano po ang nagtulak sa United People's Initiative para maglunsad ng ganitong kalaking rally sa EDSA? Pinapakinggan natin at pinapanood natin ang mga sinasabi ng lahat ng sektor sa ating lipunan, lalo na yung religious sector na naghihintay na mayroong managot, mayroong parusahan sa nangyayaring malawakang korupsyon. At bumilang na tayo ng halos 100 araw, walang nangyayari. Normal na sila, oh. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama nandito na mas good sa nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, ngayon ha, kung nagtataka kayo at wala pa tayo dyan sa Luneta, wag ho kayo mag-alala. 3 araw ho yan. Tayo ngayon ay nakatutok dito sa pagbibigay ng informasyon kasi kung lahat tayo magsasabay-sabay, sino pa ba magbibigay ng reaction, informative na balita patungkol dyan? Sino pa? Diba? Siyempre, kailangan meron din tayong mag-monitor sa mga lugar-lugar kagaya ng mga bali-balita at dyan sa may Luneta. At hindi lang ho kasi sa Luneta gaganapin. Meron ding mga iba't ibang grupo, iba't ibang individual na meron pupunta sa EDSA, sa People Power Monument, at meron din tayo nakita na naka-live na nasa Liwasang Bonifacio. So, kailangan natin ma-monitor yun. At nakita nyo naman, dahil nga sa pagmamonitor natin, meron tayo nakitang video, slide na talagang ibinalita na bakit takot na takot kayo. Sobra na ba pagkatakot nyo at sino ba nag-utos sa inyo? Tama ba na lagay kayo ng kapulisan na may armas pa? Ganyan ba ang utos? Tama ba yan? Sige nga, mag-isip-isip nga kayo. Ngayon, nasa walat kayo. Nasa walat ba? May nakapansin eh. Nakatakim kayo ng salita ngayon. Diba? Napahiya kayo ngayon eh. Sabihin nyo yung totoo. Sino nag-utos sa inyo para gawin yan? Pumunta pa kayo sa backstage. Talagang doon pa kayo pumesto. Hindi naman ho. May paliwanag din naman ho dyan ng isang general. Na siya ho ay isang kapatid din sa Iglesia ni Cristo. Pinaliwanag niya, siguro wrong information, wrong instruction, pero kahit ganun pa man, humingi siya ng, nagpakita siya ng paliwanag. Pinaliwanag niya kung bakit. So, ganun pa man, eto na, yung balita na yon. Inutos siguro, nung amo nilang tanga, ng amo nila na, dapat kasi 100 meters, tama ba? 100 meters o more than 100 meters, bawal ang mga kapulisan, lalong-lalo na yung may mga armas. Bakit may ganito, Paso? Binababalaan namin. Pumunta kayo sa pwesto nyo, wag dito. Buti nga. Gusto namin maging mapayapa at gusto namin ipaabot sa gobyerno na wag silang manggulo. Malinaw yan, mga kasamang pulis. Yeah. Pag hindi nyo ginawa, wala kaming kasalanan. Kayo ng gulo, hindi kami. Mga kapulisan, mapayapa ito. Nagpaalam kami sa gobyerno, may permit kami. Yo. Nakipag-internet. Huwag kami ang titigan mo.
Agoy, 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 agoy. Ano yun sila, oh? Nagpupulasa na. Ah? Para kayong mga ano, dyan pa kayo talaga pumesto. Hindi kayo nahiya, buti na lang na-mention kayo dyan. Kung kayo ay hindi nakita at di napansin, baka kayo pa magsimula ng mga kaguluhan dyan, di umano. Diba? Hindi kayo allowed dyan. Para sa mga mabubuti lang yan. Ay, hindi natin alam, baka mamaya gusto na rin na sumali sa rally. At gusto na lang pabagsakin itong si Bungit-ngit. Nakakahiya sila, no? Pero hindi natin sigurado kung ang kalooban nitong mga ito, yung mga pumoste dyan, parehas ng amo nila. Malay mo nga naman, gusto nila na makiisa sa malawakang peaceful rally. Oo, at malay nyo, talagang ito yung mga... Pero may mali pa rin no? May mali pa rin. Diba? O, tuloy. Hayaan nyo, mga kapatid, na umalis silang mapayapa. Hayaan nyo. Sa patay sigaw nyo, umalis silang mapayapa. Sumusunod lang ang mga yan sa order na mali. Do not follow an illegal order. Dami, oh. Mas gusto nyo pa dyan, sa malilim, Talaga meron pa talaga sila mga nalagdala ng mga baril, Diba? Yan ang mga sinusunod nila, mga mali. Lalong-lalo na yung mga bossing nila. Diba? Yan ang mga gusto nila, manggulo. May permit ho yan. Hindi ho yan ng nagpunta dyan para permit. Sumunod sila sa batas para hindi sila mapulaan. Kayo naman, harap-harapan na yan. Hindi na ba mahiya yung boss nyo, yung amo nyo na sinusunod nyo? Hindi ba mahiya dito? Ano sasabihin? May paliwanag na naman dyan yung nagsisinungaling na, anong pangalan nun? Yung kapatid ng Gong Guzman. Diba? Ano naman kaya paliwanag dyan? Wala silang utos. Sino nag-utos niyan? Eto na, may pasok na natin yung mga bali-balita ngayon. Oo. Romualdez kumanta na rin. Inalaglag si BBM. Magandang title ito ang tanong, totoo kaya ito? Inilaglag na si Bunget-ngat. At ang balita natin, masyado nilang ginalingan yung barikada. At ang balita natin, nakaamba na raw yung helicopter just in case. Ano kaya yun? Ano kaya yun? At hindi lang meron pang mga dumarating na mga bus, hindi lang 10, hindi lang 20, parami ng parami. At meron pa, galing ng Visayas, nakabarko, wow. Yan. Ginalingan nyo ng gusto ngayon, gagalingan din gusto. Lagot kayo! Pasok! Ayaw kong bigyan ng dignidad ang mga sinabi niya. Ito ang reaksyon ni Marcos Jr. sa sunod-sunod na revelasyon ni dating Bicol Party List Representative Zaldico. Tinanong ng media kung ano ang masasabi niya sa mabibigat na akusasyon ni Zaldico, kabilang ang umano'y 100 billion pesos insertions, direktang utos sa DPWH at cash deliveries sa Forbes Park at Malacanang. Tila iwas at nagmamadaling sumakay sa kanyang sasakyan, tumugon ng Pangulo habang nag-iingay ang social media at nangingibabaw ang pressure sa gobyerno. Naninindigan si Marcos Jr. na hindi niya nakikita ang pangangailangang sagutin, samantalay nagbigay naman ng payo si dating COA Comelec Commissioner Attorney Rowena Guanzon matapos lumabas ang Part 2 ng eksplosibong video series ni dating Bicol Party List Representative Zaldico na naglalaman ng mga aligasyong direktang tumutukoy kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang viral comment,
Mariing binalaan ni Guanzon si Zaldico na umiwas munang umuwi ng Pilipinas dahil sa bigat ng kanyang mga revelasyong naglalantad umano ng 100 billion pesos insertion at mga cash deliveries sa Forbes Park at Malacanang. Anya ni Guanzon, huwag ka munang umuwi Zaldi unless gusto mong maging Zaldico International Airport ang lalapagan mo. Ngunit ang teorya naman ni Miss Crisette Laureta Chu ay baka umami na rin at kumanta na rin kalaunan itong si Romualdez Yan na. at ilaglag na ang kanyang pinsan na si BBM. Nako, hindi ko alam Kala ko naman yung title umabi na. Ganito na lang yan. Bigyan na lang natin ng magandang kung sakasakali man na talagang ilalaglag nito ni Tambalonglong itong kanyang pinsan, pwedeng mangyari. Pwede. Kaya naman pala, takot na takot magbitaw ng salita itong si Bungitngit patungkol dito kay Tambalonglong kasi pwede siyang ilaglag. Oh. Kasi ganito lumalabas Sino nag-utos? Si Bungitngit. Parang ang lumalabas, nakipagsabwatan na lang itong dalawa, pero ang mastermind, yung isa. Kung sino nakaupo. Ngayon, pag nagsabwatan itong dalawa, wala nang pinsan-pinsan dito. Yari ka, Bungitngit. Wala ka na. Dahil ikaw ang nag-utos Sinabi na ni Zaldico Ikaw ang nag-utos na insert na 100 billion. Ano partisipasyon nito ni pinsan? Lalabas yan pag nag-usap ngayon itong si Zaldico at si Romualdez. Si Tambalonglong. Ang mangyayari nito, pag ito si Tambalonglong ay umagri, para mawala ang kanilang mga, maalis ang kanilang pangalan, ituturo nila ito si Bungatngat. Laglagan na ito. Una na laglag, naibig kagad Diba? Pinagtulungan nila, si magpinsan, ito si Zaldico. Anong nangyari? Akala nila, ganun-ganun lang. Matalino ang mama. Diba? Hindi nila alam, bodyguard niya ito si Gutesa. So ngayon, ito lang ang nagiging opinion natin. Dahil bodyguard ko si Gutesa at trusted yan sa akin at trusted ko yan. Although, syempre, ganito gagawin ko. Papaatinin ko yan doon. Kunwari, hindi kunwari, halimbawa lang ito I-analyze lang natin bakit lumabas si Gutesa. I-analyze natin mabuti. Inipit itong si Zaldico ng dalawa. Tama. Si Gutesa ay nagpahayag ng kanyang testimonya na siya ay bodyguard ni Zaldico. Tama? Yun ang narinig natin sa video. Ngayon, kung ikaw ay amo mo si Zaldico, tatawagan kita. Sasabi, di ba isang beses lang nag-appear si Gutesa? Tatawagan ko si Gutesa. Ako nagpapasahod dito Hinar ko to lumabas ka. Lumabas ka, ito ang sabihin mo. Suportado na kita. Andyan ako at maglalabas na rin ako ng testimonya kasi nilalaglag na nila ako. Parang ganun yung pumapasok sa isip ng mama. Ngayon, di nagsalita nga. Tumutugma lahat ng sinabi ni Gutesa doon sa siniwalat ni Zaldico. Ngayon, ito naman ang siste. Pwede bang mangyari dahil magkaibigan naman itong si Tambalulong at saka yung si Zaldico, pwede bang mangyari na sila naman ang magsabwatan at ilaglag nila kung sino nag-utos? Pwede. Para maiwas lang ang kanilang mga pangalan sa mabahong sitwasyon. Pwede mangyari yun. At mapanagot, mapabagsak ngayon si Bungatngat. Hindi na ho ata aabot ng Pasko. Hindi ko lang alam kasi may nagsasabi. Lalo na yung tarot. Baka bukas si BP Sara ang presidente. Diba? Kaya relax lang. Kaya nga nangangamba na sila takot na sila Nilevel up nila yung mga barikada dyan sa Mindiola. Sa sobrang pagkataranta nila,
Akala nila naman yung taong bayan kahit ano. Ang taong bayan kasi pag galit, galit talaga yan. Wala na kung ano-ano yan. Basta galit, galit. O, tuloy. Very, very, very wild theory. Again, theory lang. Come to think of it, Zaldico's revelations kind of clear Martin as the mastermind, saying, Martin told me, what the Ah. president wants, the president gets. Martin told me, wag ka muna uuwi. The president said, he will take care of you. Amina told me, the president wants you to insert 100 billion pesos. You can clarify with Bersamin. Martin told me, wala na tayong magagawa, sundin na lang natin. Make sure we don't forget the brown leather bag, President said. In all his revelations, Martin is not seen as the mastermind, but the mere conduit, messenger. Pinapasabi ng pinsan, walang choice, kailangan sumunod. But, number one, according to CJ Hero, a senior staff of Martin is sharing Rowena Guanzon's posts about how this is all BBM. 2. Money Go Round by Victor C. Agustin shares a post that shows Manila Standard, which is owned by Martin, has the headline of Zaldico's revelations emblazoned across the front page of the newspaper. Kita nyo na. Marami. Oo. Di ba sabi nga doon, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Ngayon, kung ipit na rin ito si Tambalulong, ikakanta niya yung pinsan niya. Kasi parang naging ano sila naging mensahero Sino nag-utos? Sino ang nag-insert? Sino ang nag-utos ng pag-insert? Sila yung mga galamay na kumilos. Ito, armadong pulis sa Quirino Grandstand Rally, inalis ng PNP. Bakit inalis? Siyempre, napuna sila. Naunahan sila ng mga galing na mga INC member at mga, yung mga, ano ba yung tawag doon? Mga leader ba? O mga namumuno? Tuloy. Inalis ng PNP ang ilang mga armadong pulis na nakita sa loob ng perimeter ng Rally for Transparency and Better Democracy sa Quirino Grandstand. Alamin natin ang detalye live kay Eden Suarez Santos. Eden. Wedge, tuloy ng pinull out ng pambansang pulisya ang kanilang mga tauhan na may bit-bit ng baril. Yan. Tulog kasi ito ng pangampatakot sa mga ralista. Nais ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo na matiyak ang kaligtasan hindi lamang ng kanilang mga miyembro kundi maging lahat ng mga makikiisa sa 3 araw na mapayapang rally dito sa Quirino Grandstand. Inalis ng Philippine National Police ang mga armadong pulis na nakahalo sa mga ralista sa Quirino Grandstand sa Maynila. Ayon sa ilang nakasaksi, nakuha na ng video ang ilang pulis na may baril sa loob mismo ng perimeter ng rally. Tiniyak naman ng Iglesia ni Cristo na mapayapa ang Rally for Transparency and a Better Democracy. Samantala, ipinaliwanag ni PNP National Capital Region Police Office Chief Police Major General Anthony Abarin na posibleng nagkaroon ng misunderstanding sa mga ground commander dahil dapat ay nasa outside perimeter lamang ang mga pulis na armado. Within 10 minutes, dapat wala na sila. Kasi kung hindi, ano natin sila, kakasuhan natin sila at dapat alisin, ipupull out natin sila dito as detail. Nilinaw rin ni Abirin na bahagi ng uniforme ng pulis ang pagdadala ng baril, lalo na ang mga nakatalaga sa Police Visibility at Security Operations. Tanging mga CDM personnel lamang ang walang armas. Dagdag pa ni Abirin, wala umanong intelligence report ang pulisya na may banta ng posibleng pagsabotahe sa mapayapang rally ng INC. Tiniyak niyang walang dapat ikabahala ang INC sa seguridad ng kanilang mga miyembro. As far as the INC is concerned po, ay naniniwala po kami na ito po ay isang peaceful rally. At andito po ang kapulisan ninyo para po siguraduhin na ang bawat isa, ang publiko, ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo na nagrarally ay talagang ligtas. At hindi po natin hahayaan na ito pong pagtitipon po na ito ay masasabotahe. Giit ng PNP NCRPO, maximum tolerance ang marching order para sa mga pulis na nakadeploy sa 3 araw na INC Rally for Transparency and a Better Democracy. Patuloy ang paninindigan ng INC kasama ang mga mamamayang Filipino na tumindig laban sa kabulukan at korupsyon sa hanay ng mga namiminuno sa pamahalaan. Yan. Tama lang po yan na hindi po talaga maganda ang nangyaring pamumuno nito ni Bungit-ngit. Sipin nyo tinarantado,
inutusan yung mga galamay, magnakaw sa kaban ng bayan. Samantalang noon, ay sa bagay, oo, tama nga pala. Tama rin pala yung sinabi ni Manong Chavit na may kaso pa ito na plunder, kinasuhan ng plunder, tama ba, ni Napoles? Totoo nga pala, talagang magnanakaw nga pala talaga. 'Di ba? Sipin nyo ha, nangako na babaguhin ang bansa, tutulungan, continuity, ika nga. Ano nangyari? Puros kabaligtaran lang pala lahat. Yung pangako na pagagandahin, pangako pala na palulubugin pa ng gusto. Palulubugin pa ng gusto ang Pilipinas. Dati maganda-ganda pa ang dollar. Ngayon, Diyos mio Marimar. Lugmok, dapang-dapa na, baka bukas 60 na. Baka mag 65 pa yan bago mag-December. Sipin nyo Dati nung kay Tatay Digong, 48, tama ba? 48, oo. Ngayon, wala na. Diyos mio Marimar. Sobrang Diyos mio, sobrang na insan. Diba? Kaya galit na rin itong mga, samahan, hindi tayo against sa government. Hindi tayo against sa gobyerno, kundi sa namamahala. Yun ang title. Tama nga naman. Maganda ang gobyerno. Kung nasa tama at magaling ang nagpapalakad. Hindi naman masama magalit sa gobyerno, pero hindi dapat lahatin. Meron kasing hanay ng gobyerno na talaga ang namumuno dapat ang sisihin. Diba? Siya ang dapat sisihin kasi siya ang leader. Nabati natin sa bayan ng Pilipino. Sama na kayo rito sa EDSA. Sir, unang tanong po, ano po ang nagtulak sa United People's Initiative para maglunsad ng ganitong kalaking rally sa EDSA? Pinapakinggan natin at pinapanood natin ang mga sinasabi ng lahat ng sektor sa ating lipunan, lalo na yung religious sector na naghihintay na mayroong managot, mayroong parusahan sa nangyayaring malawakang korupsyon. At bumilang na tayo ng halos 100 araw, walang nangyayari. Yan. So on behalf ng ating lead convener, General Romy Pukis, at ang core natin sa UPI at ang mga allied parallel groups natin, nag-decide tayo na mag-conduct ng ganitong malawakang panawagan. Sir, sino po ang nais ninyong managot at anong uri ng pananagutan ang hinihingi po ninyo mula sa mga opisyal ng pamahalaan? Napakagandang tanong. Ang stand ng UPI, hindi po tayo against sa ating government dahil ang gobyerno po ang taong bayan. Tayo po ay against doon sa mga namamahala na ating elected officials. Doon po tayo against dahil hindi maganap ayon sa welfare at kagustuhan ng taong bayan. Kaya tayo ay nagbigan itong panawagan. Ulitin ko, hindi tayo against sa gobyerno. Ang taong bayan at bansa natin, against tayo doon sa mga naitim na namamahala sa gobyerno. Yun ang gusto nating mapanagot. Opo. So kaya ang magiging hakbang ninyo kung mananatiling bingi ang pamahalaan sa panawagan ninyong katarungan at katapatan at transparency and accountability. Pinag-usapan ng ating core at mga parallel groups natin, kung sakaling hindi mga ating gobyerno sa ating panawagan, tayo ay nakaangkla pa rin doon sa ating flow. Nandun pa rin tayo nakaangkla sa ating constitutional and inherent right that is fundamental, universal, and inalienable. Ibig nating sabihin, meron pang hakbangin tayong gagawin kung sakaling hindi sila makinig, pero makakasigurado ang sambayan ng Pilipino, makakasigurado ang taong bayan na tayo po ay gaganap ng naaayon lang sa ating constitutional at inherent rights bilang mamamayan ng bansang ito. Sir Valeros, paano niyo po masisiguro na ang rally na ito ay hindi magagamit ng mga politiko o interesadong grupo para sa kanilang agenda laban sa gobyerno? Lalo na po ngayon ay meron niyang mga usap-usapan itong destabilisasyon. Pwede niyo po bang sabihin kung ano po ang paniniguro ninyo na ang rally na ito ay hindi magagamit ng ibang grupo laban sa gobyerno? Ang ginawa nating hakbang, unay nakipag-meeting tayo sa DPOS sa Quezon City, Department ng Public Order and Safety. Kasama natin ang MMDA, kasama natin ang Coast Guard, BFPA, kasama natin dyan lahat ng LGUs na nakakasakop dito sa White Plains, kinausap natin. Ang isang naging topic natin is hindi ito magamit ng mga politiko, lalo na yung makabayan black na iniiwasan natin na nagkikreate ng gulo. So ito ay coordinated, ito ay halos ang pag-uusap natin is laging on time at kagaya kanina katatapos lang ng press conference ng conference namin ng lahat ng groups. Ayaw natin na merong tumayo rito ng mga political figures. Pero hindi natin mapipilit sila. Ang panawagan lang ni General Romy Pukis, kung sakaling gusto nyo magsalita at sumama rito, ibaba nyo ang inyong political colors. Kahit ano man yan, Piglawan, Dilawan, DDS, kahit anong kulay pa, ibaba nyo ang bandera nyo, sumama kayo sa taong bayan, magkaroon tayo ng common denominator, resolbahin muna natin itong malawakang korupsyon na nangyayari sa gobyerno at saka tayo mag-usap-usap ano ang susunod nating hakbang na mapayapa at still nakaangkla pa rin sa ating konstitusyon. At tama po Kita nyo na. Walang kulay-kulay. Huwag nyo munang bibigyan ng kulay.
Ngayon, yung pagkakataon nyo magsama-sama para, oo, para bumoses sa gusto nyong mangyari. Ano ba ang gusto nyo? Mag-resign yung mga kurakot. Yun lang naman Di ba? Mag-resign ang mga kurakot. Tapos kulay-kulay pa. Kaya ngayon, itong mga retired na sundalo ay nagsama-sama na. At pagkatapos ng video ko na ito, baka mamaya ho pumunta na ako dyan sa Earth. Nandito kasi ako sa Mars ngayon. Magte-teleport na lang tayo ha. Pasok. Sa People Power Monument para naman sa kilos protesta ng mga retiradong sundalo bukas. At live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Rainier Pawit. Rainier, kamusta na ba ang paghahanda para nga sa rally? Nikki, isang araw nga na kilos protesta ay kakasahan ng United People's Initiative rito sa may People Power Monument. No? Ang UPI ay samahan ng mga general na makikilahok nga dito sa 3-day anti-corruption rally nitong Iglesia ni Cristo. At nakakuha rin tayo nga ng impormasyon na may darating din dito at makikibahagi na bulto ng mga miyembro at taga-suporta nga nitong PDP Laban. Sabi ng PNP ay aabot sa 300,000 yung makikilahok nga dito sa kilos protesta. Dahil nga dyan, yung White Plains Avenue sa pagitan ng EDSA at Katipunan Avenue ay sarado nga bukas. Kaya naman pinapayuhan yung lahat na humanap ng ibang ruta para nga iwas dito sa traffic. Posible rin na magkaroon ng mabigat na daloy ng trapiko sa Katipunan Avenue, White Plains Avenue, Ortigas Avenue at maging dito sa Temple Drive. Nikki, kanina ay nakausap din natin yung ilang mga miyembro o mga grupo na makikibahagi nga dito sa anti-corruption rally bukas hanggang sa isang araw. At isa lang yung kanilang hiling na may mapanagot na nga dito sa malawakang korupsyon na nangyayari nga sa ating bansa. Lalo na't nagkaroon na naman ng isang panibagong expose video itong si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Nikki. Yan Pero nung nakaraang araw na video pa pala to. So ngayon, puno na ho ang tawag dito, ang White Plains, no? Ando na ho yung iba't ibang mga vloggers, naka-cover sila. At ando na rin yung mga iba't ibang mga... So sa Mendiola, ito nga sinasabi ko sa inyo kaya hindi pwedeng magsabay-sabay pumunta doon kasi hindi nyo malalaman kung ano yung nangyayari sa iba't ibang lugar. Kaya nga sa Mendiola, nagpakalat na ho sila ng napakaraming kapulisan. Pero ang sabi nga naman ng iba, hindi naman kailangan na maglagay kayo kasi peaceful nga ito. Hindi lang naman natin alam kung talagang masusunod yung pagka-peaceful dito sa Mendiola. At meron din lugar sa Liwasang Bonifacio, hindi natin alam kung magtutuloy ba dito sa Mendiola, kung didiretso na ba sila sa Mendiola. Pero may nakita akong live parang doon sila magsisimula at tatakbo na sila ng Mendiola. Hindi ko lang sure baka tatakbo sila ng EDSA o diretso na sila ng Mendiola. Hindi ko lang sure. Kaya nga dapat merong may naka-monitor, nagbibigay ng informasyon. Kaya ito pasok. Wait lang. Wait lang hindi natin nailagay. Ano ba yun? Diyos mo yung Marimar. Sorry naman. Nawala pala yung eto na yun. Ito siya. Hindi ba nga nakalatag yung
Kaporma na sila, oh. Naghakot pa ata ito. Saan kaya galing itong iba dito? Mukhang galing pa ng probinsya. Mukhang galing pa ng... Anong asahan natin ngayong hapon? Naku, meron po lang naka-live, no? Andun sila sa ano. Tuloy natin? Well, of course, this is obviously in connection with the INC rally at Luneta, Yes. Quirino. And ito po ay sabihin na natin the secular side no of that rally kasi that is obviously a prayer and religious rally, no? Yes. Pero ironically, nandito rin po yung other religious denominations, no? KOJC, JIL, Yes. INC. Hindi, tsaka iba-ibang grupo na rin. At na iba-ibang nandito. grupo. In fact, former military, sir. That's no secret. That's been declared also. Yes, si UPI are composed of former military officials. Yes, yes. And nandito sila yung nag-lead. Actually, ako din, bagamat tininterview ko si Atty. Jimmy, kasama rin ako dito sa Wow. nakikiisa. Of course. Of Yeah. course. Atty. Jimmy, anong tingin mo dito sa mga recent na mga developments sa issue nitong graft and corruption? I'm just as appalled as everyone, no? I mean, ang masakit po dito kasi some of the revelations have been open secrets no for a long time. Yes. Pero because of the power of slanting ng some media entities, Oo. nabiblur Yes. yung issues. Pero ngayon po, dahil medyo mabibigat na tao na po yung nagbitaw, with Yes. their ascendancy, mas pinaniniwalaan tuloy ng tao. Nung bago yung saldi ko, when we were discussing all this, di ba ang umpisa pa lang nun, sabi, mag-focus tayo dun sa corruption issue. Correct, correct. Tapos ngayon, parang iba ng pananaw eh. Kahit ako, and in fact, ikaw, yung mga kasama natin, hindi na basta corruption eh, kundi talagang may pananagutan ang Pangulo ng Pilipinas dito sa nangyari. Yun. Well, you know, it's hard to talk about that without sounding political. Yeah. But I hope the people will believe me when I Oo. say, hindi po political ang atake ko dito. Oo. Ang sa akin po, justice po. Justice po sa karaniwang tao na obviously is suffering from the very systemic no na corruption. Organisado. Kaya it's within Yan. the system. It's not just systematic eh. It's Oo. systemic. No, Oo. nasa loob ng mismong budget process. And Let's- itong paglabas si Saldi, ano yung, di ba, bukod sa systemic, ano yung nakita mo? Hindi kasi obviously ang meron po siyang talagang very internal na knowledge on how it works kasi that's the problem in law, 'di ba? You have to prove evidence eh. Yes. Ito po ang ebidensya, no? Yes. And how. So I think it is up now to the accused to at least refute it. Total nasa parang investigation stage pa lang naman tayo, no? Oo. Wala pang pa tayo pinag-uusapan ng mga burden of Yes. proof, no? Ang pinag-uusapan natin dito, yung ano, level ba ng veracity? Ako, Atty. Jimmy, medyo personal sa akin yung hindi personal, pero meron akong taya doon sa issue because yung kay Sergeant Orly Gutesa. Mm. Yo. Kaya nagulat ako, mismo si Saldi ko nagsasabi na, hindi, totoo yan, ito yung nangyari, ito yung delivery. This is all Kita nyo na, di ba? Lumabas din ang katotohanan. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, may mga lugar-lugar na hindi nyo alam kung ano yung nangyayari. Kagaya ito, ibang lugar ata. Hindi ko lang sure parang nasa EDSA sila at yung sa INC, sa Luneta, at meron mga yung mga nasa Liwasan Bonifacio, bukod pa yun, iba't iba kasing mga grupo na. So kaya kung umabot ka sa video natin ito hanggang sa muli, like and share, at abangan nyo, pupunta rin naman tayo dyan. Ha? Wait lang kayo, kailangan na relax kasi 3 days pa naman yung, so nag-start pa lang ngayon yung first day ng Peaceful Rally ng INC, and then, sa pagkakalam natin, yung sa White Plains o sa People Power Monument, parang hindi ko alam kung ilang days yun. Like and share. Bye-bye!